Lalo pong matcha-challenge ang mga botanteng Pilipino dito sa abroad. Dito sa mga nangyayari. Alam po ninyo, 70 million yata ang registered voters para dito sa ating midterm election sa Mayo. Sa Mayo na po ang eleksyon. Sinasabi kong matcha-challenge, pagka po ang trial ay sa June or July, actually baka July na nga yan o next Congress, sa tigas po ng paninindigan ng Bicolanong Senate President. Alam mo na kung sino yun, di ba? Naubo tuloy ako pag sinabing matigas ang paninindigan. Parang walang heart. Sabi ka na. Kaya na-challenge tayong mga botante. Kasi yung mga senador judge, 12 yun na re-electionist. Patapos na yung term hanggang June. Isipin mo kung magkamali ang mga Pilipino. Ang ilalagay ng mga senador this coming election, ayun pala ay pro Duterte, pro Sara. Tapos pagdating ng trial, ay talagang maka-Duterte sila. Ang tagal ng pagsisisi ng botante. 6 na taon bago makabawi. Kasi ang senador-elect hindi naman impeachable yan. Pag nahalal yung mga yan, 6 na taon niyang nakapwesto sa ayaw at sa gusto natin. Paano kung taliwas at malayo dun sa ating paniniwala at paniniwala nyo na dapat ma-impeach, dapat managot si Sara Duterte? Di ba ang gulo? Madalit sabi, dinadagdagan po ng Senate President Escudero yung mamamayang Pilipino ng problema. Sa halip na tulungan para mawala ang problema, nagka-problema pa ngayon. Kasi alam nyo, ganito yan Gustong-gusto ng mga Pilipino, pro o anti Duterte dito sa impeachment na issue, magkaroon na ng trial. Dahil ang kanilang paniniwala ngayon na pro Duterte o pro Sara o anti-Marcos na mga senador, pwede nilang desisyonan na huwag iboto this coming election. Kasi identify naman yan Doon po sa 12 senador na matatapos ang term sa June 30, kung di ako nagkakamali, 7 yata sa kanila o 8 ang re-electionist. Yung iba ay tatakbo sa local position. Tulad ni Binay, tatakbong mayor ng Makati. Si Cynthia Villar, tatakbong Las Piñas Mayor. Si Coco Pimentel, tatakbong congressman ng Marikina. Meron pang isa 12 yun. Hindi ko alam yung iba. Yung iba naman yata parang tapos na talaga ang term. Ay nga pala, merong matatapos ang term, hindi na re-electionist, wala talaga pupuntahan. Ngayon, kung natitirang 7 o 8 do sa re-electionist, yung palang mga yun pro-administration lang. Tapos boboto yung mga anti-administration. Tapos pala naman iba ang gagawin sa trial. O di magsisisi yan. O kaya ay pro Sara Duterte yung natitirang re-electionist. Tapos ba iboboto pa dahil nagkamali ang botante. O di matatalo sa trial. At magsisisi pagka mali ang naiboto nyo. Kaya dagdag challenge yan. Samantala kung gagawin ang trial ngayon at matapos bago mag-eleksyon, napakalaya ng Pilipino mamili kung sino sa tingin nila ang naging makapili o traidor na senador na dapat huwag iboto. Kung sino naman ang maginoo, bayani, karapat-dapat na magpatuloy bilang senador, iboboto sa eleksyon. Ganun po yun Kasi kung tapos na ang trial, alam na natin kung sinong iboboto natin, kakampi o hindi. Alam na yan. Kasi on record ang voting Ikaw ba, senador, pro-Marcos o anti-Marcos? O nakalagay yan sa voting. Lalabas yan ng guilty o not guilty. Lang naman ang panglalabas yan. Guilty ba o not guilty? Sino ang nagbumoto ng guilty si Sara? Sino ang bumoto ng not guilty si Sara? So yun ang magiging basihan ng pagpili ng kandidato nating mga botante. Di ba ang ganda sana? Pero kung July ang trial, abay tapos ng eleksyon. Paano kung naiboto nga natin? Ulitin ko sinabi ko, naiboto ninyo taliwas dun sa ating paniniwala na impeach si Sara. O taliwas sa paniniwala ng iba, not guilty si Sara. O di ba? Pinasakit ang ulo nating mga Pilipino. Sino ang gumawa nito? Hindi Korte Suprema, hindi Kongreso, hindi yung mga abogado at gumawa ng saligang batas,
Kung hindi, si Escudero. Dahil sila naman talaga ang ayaw eh. Yung ibang senador wala naman pong comment so far sa ganitong issue. Tahimik sila. Yung isang senador, ang panawagan niya, dasal na lang tayo. O isipin mo. Si Escudero lang talaga ang nasobrahan yata sa sili. Tatawa ka na lang. Di ba mga Bicolano? Ay, good morning sa mga Bicolano. Good afternoon, good evening sa inyo. Di ba mga Bicolano sa buong Pilipinas, sa buong mundo, mahilig kayo sa sili? O kaya sa baka nasobrahan sa sili. Taga Bicolano si Escudero eh. Kaya matapang at maanghang ang kanyang mga salita. Pag ini-interview ng media, huwag nyo kaming madaliin. Sino ba kayo para kami madaliin? O di ba? Ano, epekto ba yan ng siling labuyo? Epekto ba yan ng siling pulang hilig ng mga mahilig kumain ng sili? Ay Bicolano ang identifier doon. Di ba? Marami akong kilalang Bicolano at kaibigan. Hindi lang congressman, politiko. Talagang sa kanila ang sili, parang candy na lang. Pag kumain at walang sili, ayaw nila yan. Mahanghang eh. Matalim ang pagkontra ni Escudero sa taong bayan at sa mga kapwa niya abogado tungkol dito na ngayon na ang trial, huwag sa next Congress. Yan ang sinasabi natin. Kaya lalo tayong, inulitin ko, kaya tayong matcha-challenge, lalo nating aaralin. Actually, meron na akong nabanggit before nung nakaraang linggo lang. Meron na akong pinangalan ng at least apat ba yun? Na senador. Ang paniniwala ko, personal kong opinion, pro-Sara yan. May dokumento o wala, may ebidensyo o wala, acquittal sa kanila si Sara. Apat na yon, binanggit ko. Reviewin nyo yung mga video ko, binanggit ko na yan. Sabi ko naman, mga 8 to 9. Sabi natin 8. Pag nakakuha si Sara ng 8 congressman o 8 senador judge na pumabor sa kanya, acquittal na po. Kasi yung 2023 senador, ang kailangan boto para ma-impeach si Sara ay at least 16 vote. Pinakamatibay, 18 vote against Sara para siya ay ma-impeach. Saan kukunin yun? Kung yung apat nga sinasabi natin, pinangalanan ko na. Pag biyaya, ibig sabihin yan, 19 na. 19 na lang natitira. Kung merong apat pa doon, o di magiging 15 na lang ang matitira, 15, 1-5, o di talo na. Acquittal na si Sara. Ngayon pa lang yan. Di ba? Paano na pag after election at nanalo itong pro-Sara senador? Aba, naloko na. Dismiss na na yan. Tapos na ang maligayang araw. Luluha na lang ang mga naghangad na ma-impeach si Sara. Iyan ang masamang epekto ng sobrang delay, sobrang bagal ng impeachment court. Kaya hindi nakaka-trial kasi ayaw ng Senate President. Recess daw sila ngayon, huwag nating abalahin. Tatawa ka na lang, di ba? Sabi niya, recess kami, ba't kayo nagmamadali? Sa June pa kami magre-resume, marami pa kaming gagawin, kaya July na tayo, next Congress na ang trial. Huwag kayong magmadali. Wow. Ayan. Anong masasabi niyo dyan? Ang lupit. Tatawa ka na lang talaga. Pero relax lang kayo. Hanggat nandito po tayo at nandito rin kayo, sama-sama tayo dito sa Mike Abby Opinions channel at itong channel na ito, MA Pinoy TV, sasabihin natin ang lahat para may idea kayo. Pero siyempre, meron kayong sariling paniniwala at diskarte at opinion at desisyon, irerespeto ko yan. Ako ituloy lang na kung anong mga nangyayari. Kaya huwag kayong mawala. Please like and share. At doon sa hindi, mag-subscribe po kayo.